Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong gabi ng ating Facts First podcast. Today is November 2. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan at maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. Ito po yung paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo. So as promised, yesterday I announced po kung sino po yung guest natin for tonight. Pasensya na po, medyo na-delay yung ating programa ngayon dahil nagkaroon po tayo ng konting technical issues and fortunately, thank God, naayos na po siya. Okay? Pag-uusapan po natin ngayong gabi, meron po isang viral post yung dating DILG Secretary. Kung naalala niyo po si Mr. Rafi Alunan. Okay? So meron siyang warning. Sabi niya, we're in a dangerous period and China is bent on going to war. Actually, natanggap ko to a few days ago. I think it was my mother-in-law who sent the screenshot to me. Tapos nakita ko, pinag-uusapan siya online. And I think this is a good opportunity for us to better understand kung ano po yung nangyari dyan sa South China Sea. In particular, dito po sa West Philippine Sea. In the face of... Sabi niya, to better understand daw. Ibig sabihin, kaya niya in-interview is supposedly to know, to gain knowledge. Okay? Pero panoorin niyo ho, at ako, at tingin ko, hindi niya in-interview ito to gain knowledge. Kung hindi para gisain. Iba ko kasi yun China's growing assertiveness, no? Talagang laganap yung pambabuli ng China. Sabi ni Price Tag, napanood ko yan, sir, barado siya kay Secretary. Oo nga Pero ang pinalabas niya doon sa mga subscriber niya, na high blood daw si dating Secretary Alunan, Pero hindi ho barado ho siya. Sunog, ika nga. As in sunog. And pag-usapan natin kung tama ba at meron bang kulang at kung ano man yung kulang dito po sa response ng kasalukuyang administrasyon dito po sa sitwasyon dito sa West Philippine Sea. So without further ado, I'd like to welcome to our program. I'd like to welcome si former Interior Secretary Rafael Alunan. Magandang gabi, sir, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Magandang gabi sa iyo, Christian. Thank you for inviting me. Baka manibago kayo kasi the last time we spoke, nasa ANC pa ako, no? And I think thank you, Christian, for inviting the elections. Okay. Sige. Do you hear me clearly, sir? Malinaw po ba yung dating ko sa inyo? Yeah, choppy. Napuputol, but it's okay now. Okay. Sige, pag-usapan natin, no? Ano po ba exactly ibig sabihin nyo rito, no? Because a lot of people were very interested at the very least. And of course, marami na alarm. Nung nag-post kayo sa Facebook at sinabi nyo, we are in a dangerous period and China is bent on going to war. Okay, una sa lahat, yung ganyang naratibo na we are in a very dangerous hindi ho na tinatanggap ng AFP yan sa kasalukuyan. Lalong-lalo na po ang ating Coast Guard at actually meron nga silang bagong pinalabas ngayon na balita na hindi daw hahantong sa gera ang nangyayari dito sa China. Ngayon, nung sinabi at pinaliwanag ng ilang mga vlogger, lalong-lalo na po si Sas Rogando Sasot, na delikado itong mga nangyayari na ito, tila sinisi pa ng ilang opisyalis natin ang mga vlogger at sinasabing nagpipirmongering daw. Alam ko ibang pirmongering ang ginagawa ni Sas, pero pirmongering na para tinatakot daw na para hindi ang pinalalabas nila ang mga vlogger daw na hindi sumasang-ayon sa kwento ng Amerika, na hindi sumasang-ayon sa kwento ng ilang mga opisyal, parang kami daw po ay pro-China na. Okay? Yan ang sinasabi nila. Kesyo, sinasabi nila nananakot daw kami at ayaw lang namin daw depensahan ang Pilipinas laban dito sa China. Hindi ho yun ang gusto nating palabasin. Ang sinasabi lamang po nating paulit-ulit ay dapat maging careful ho tayo. At dahil ho, delikado ho. Dahil remember, meron ho silang inilabas. Ipapaliwanag ho ni Alunan yan. May nilabas ho ang China na ang kanilang projected na date para sa isang gera ay 2025. May inilabas pong ganyan. At ganun din naman po ang Amerika. Pero nagtataka nga ako,
bakit itong mga opisyal natin tila ang sinasabi kami daw mga hindi sumasang-ayon sa Amerika ay ang nagbibigay ng takot sa tao. Ngayon, biglang nag-post itong si dating Secretary Alunan at nag-post siya na sandali, medyo delikado na nangyayari. Kaya ngayon, etong si Christian Esguerra, ewan ko kung tinatanong siya o nanananong. Magkaiba ho yun eh. Tuloy natin ha. I mean, ano yung basis niyan? Well, the basis has to do with the analysis of global security analysts. Since 2 years ago, they've been talking about the possibility of China advancing its timeline for war from 2030 to 2027. But, sorry, correction pala sa sinabi ko kanina, hindi 25, 2027. Okay, mamaya yung darating tayo doon sa 2025. So yan po ang projection. Okay, yan po ang sinasabing projection. Recently, the global analysts have been talking about as early as 2025. Yan. So sinasabi, medyo dahil sa bilis ng panahon, yung supposedly 2027, mukhang mangyayari sa 2025. Ayan yung sinasabi ni Secretary Alunan, dating secretary. And the reason for that is because notwithstanding the freedom of navigation operations in by the United States and allied nations in the South China Sea, China is becoming more belligerent. Yung bang ang attitude wala akong pakialam sa ginagawa ninyo. Itutuloy ko yung gusto ko yung mangyayari. Tapos in the case of the Philippines, the coercion and the harassment by the Chinese Coast Guard has been intensifying and basically parang goading us into fighting them, or one can interpret it as saying goading the United States through the Philippines, no, as using. Okay, medyo nawawala lang si Secretary Alunan, and then hintayin natin, no. Maganda kasi pinag-uusapan natin dito, no? We're very interested also dito sa konteksto na ito. It's not the first time that we heard that China is actually preparing to go to war. Yung binabanggit na timeline na 2027, and it's not the first time that we heard about it. Pero tingnan. Yan ang problema. Buti pa tayo, narinig na ho natin. Siya first time lang daw niya. First time lang niya. Ako, tanungin ko ho kayong na mga nanonood dito. First time nyo lang ho ba narinig yan that there is a global security na grupo, na analyst na sinasabi ang projected 2027? Di ba hindi ho yung first time na inilabas natin dito yan? Yan ho yung sinabi ho na, ni Sasrogando Sasot, di ba? Kasi yan ho ang pinag-uusapan. Yan ang hirap. Tama ka dyan, Drogon. Hindi nag-research bago magtanong. May mga ganyan talagang house show na. Ang laki ng problema nitong maman to. Yan ang problema eh. Pasok ka ng pasok sa isang eksena, ang lakas mo makabintang. Mamaya papakita ko na itinuturo niya si Pangulong Duterte. Kita ninyo hindi man lang siya pala nagre-research. Natin kung meron mo talagang basehan pagdating sa action. And then you also need to understand na baka naman may mga nagsosow din ng fear regarding this issue. Ayan, yan ang kanilang yan ang kanilang tinatanim, pinoproject sa tao na yung mga nagsasabi na keso magkakaroon ng digmaan nagsoso lang daw ng fear. Tandaan ho natin, yan ang problema ho kasi sa mga taong hindi marunong mag-research. Katulad nitong mama na ito, sa tingin ko. Bakit kanyo? Hindi ho kasi natin nagsasalita na magkakaroon ng posibleng awayan, hindi ho natin yun kinuha galing sa hangin. O di kaya opinion lang ng mga vlogger. Hindi ho yun. Yun ho'y pag-aaral. Actually, meron pang ang sinulat ang Amerika tungkol dyan di ba? Kung maaalala ninyo,
'Di ba? Kung maaalala ninyo, ipinakita yan dati dito sa channel na to. Hindi ko nga maintindihan bakit itong mama na to, naturingan pa man din tong dating taga-ANC, hindi man lang niya na-research yun. Pambihira, oo. That's why I'm very interested kung ano yung perspective dito ni Secretary Alunan. Intayin siya. Ito na. Nandiyan na ulit si Secretary Alunan. Cool. Ayan, sir. Okay na. Okay. Oh, sige. Christian, pasensya na. Kasi yung connectivity namin dito sa where I am, sa Muntinlupa, it's been very spotty. Okay lang, sir. Malinaw kayo ngayon. Malinaw na. Okay. Okay. Sana ko naputol. At what point? Hindi, binanggit nyo yung based on analysts, sinasabi nila na pwedeng advance yung timeline from 2030 to 2027, tapos sabi niya 2025. Ang tanong ko ganito, no? If it's true that China is bent on going to war over what? Taiwan or South China Sea or both? Actually, you have to see it from the standpoint of the geopolitical goal of China, which is to be the next superpower, and the only way for them to be that is to get the United States out of the way in South China, in the South China Sea area, and to be more precise, the Indo-Pacific region. And nag-umpisa ito yung kanilang belligerence as far back as the 70s when they began gobbling up the islands near Vietnam in the Paracels. Ayan ang linaw niyan. 70s pa nagsimula yung ginagawa ng China. Tignan ninyo kung paano babaluktutin ito ni Christian Isguera at ilalagay sa responsibilidad ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Panoorin nyo. And then in the 90s, kinuha nila yung Mischief Reef. And then in 2012, they wanted to get Scarborough. Between... Ayan puno ng ebidensya si dating Secretary Alunan. Okay? Ngayon, sinasabi niya, ito yung unang kinuha noon. Ito yung pangalawa. Ito before pa, di ba? Ni kay Pangulong Duterte. Pero tingnan ninyo kung paano babaluktutin itong isang mama na ito. 2012 to the present, they built 3 artificial islands that have become military fortresses, and then 4 other military outposts also in the Spratlys to support those 3 major fortresses that have missiles, to support their air and naval assets. Ang linaw nun, nakalimutan ata nitong si anti-Duterte na si Isguera, na nakalimutan niya ho ata na nung panahon ni Pinoy, meron na ho nangyaring stand-off dyan. Diba? Nakalimutan niya ho ata yun. Akala niya nagsimula lahat kay Duterte. It's in the area. So now you tell me, and anybody will probably, any fellow out there in the street that gets to know this information will probably ask, why is China doing that? Ano ba purpose niya? Secondly, dito sa Pilipinas, ang daming mga reports of infiltration of PLA operatives, spies, masquerading as POGO workers, tourists, students. They have been reported by media. Lumalabas yan from time to time. And then in 2020, Senator Lacson and Senator Gordon talked about information that they were receiving, that there were at least 3,000 PLA operatives or People's Liberation Army operatives in the Philippines. And when you get to hear also from subdivision owners or residents that there are the Chinese laboratories Shabu laboratories operating there, or Chinese cells that have been broken up because they have high-powered weapons,
recently, last week, it was reported in social media, in this media site called Billionario, that 6 Chinese nationals were caught with high-powered firearms with 2 of their security personnel, local security personnel, and with badges that said sniper team, blasting team, machine gun team, etc. So you get to ask yourself, why is this happening? For what purpose? Certainly, there are no good motives here. There's got to be only bad motive. Now, when I was talking to some people who are still alive, they went through World War II. They said, you know, what's happening today is no different from what we experienced in just before World War II, when the Japanese were infiltrating the Philippines. They were shopkeepers, they were gardeners. Alam mo, ang ganda sana ng paliwanag po ni Secretary Alunan ho dito, di ba? Kasi dito, alam mo, sabi nga nila, may wisdom na makukuha ho, lalong-lalo na dun sa mga nakakatanda. Bakit to? Meron ho silang karanasan noon, di ba? At bilang matagal na nagserbisyo ho ito si dating Secretary Alunan, alam niya ho yung dating itsura ng Pilipinas at ngayon. At may mga kinausap nga daw ho siya din na mga nabuhay noon, na matatanda na rin po siguro, bago ho nagkaroon ng Japanese occupation noon, ito daw mga Japanese, mga nagpanggap lang na mga ordinaryong mga mamamayan. Okay? Ngayon, yan daw ang nakikita nila. May mga Chinese worker. Okay? At sa katunayan, si Lacson nga daw, meron pang sinabi, may intel daw siya, na meron na mga Chinese operative na naandi dito. Di ba ho? So, in other words, ang tinutukoy niya dito ho ay nakapasok na ho dito sa atin na dapat tayong maging aware. Okay? Yun yung babala na sinasabi ni dating Secretary Alunan at gusto niya sanang sabihin sa mga kinauukulan na dapat may gawin na ho tayo dito sa mga spy, mga nandito ho na mga Chinese worker. Yun yung sinasabi niya. Pero tignan nyo tignan ninyo ang hihirit nitong anti-Duterte na media na ito. Sleeper. No, parang ganun yung idea. Hello, sir? Trader. Medyo spotty lang. Can you hear me, sir? Can you hear me? Yung pala, they were members of the Japanese intelligence. Teka lang medyo nawawala si Secretary Alunan, no? So, ayan. Balik natin uli siya. Ayan. Yeah, I can hear now. Ito sir, yung tanong ko, no? Although we caught what you were talking about, no? Sabi niya, nakausap niya yung mga buhay pa ng panahon ng Hapon, and then the situation is basically the same dito sa binabanggit yung infiltration ng PLA tsaka Chinese spies, no? Can you hear me, sir? Tayo nating mag-improve yung internet connection. Napuputol ka, Christian. I'm sorry, napuputol ka. Oo. Eto sir, malinaw na po ako. Can you hear me? I don't think you're the problem. I think I'm the problem here. My connectivity is the problem. Okay I'm changing positions. Okay. Oo, nagkaroon tayo ng instant house tour nyo. Nakikita namin yung bahay nyo. Naging instant house tour tuloy. Eto sir, yung gusto ko itanong sa inyo. No? Can you hear me now? Yes. Okay, eto. Pasensya na po, no? Kailangan ko itanong to sa inyo, no? Sa tingin nyo, how much of the situation now with China, kumbaga, it's growing, it's becoming even more belligerent, no? Mas binubuli yung Pilipinas. At sabi nyo, nagkakaroon infiltration ng People's Liberation Army tsaka mga spies masquerading as pogo workers dito sa Pilipinas. Tingnan nyo, eto na. Handa na kayo. Biglang kakabig to. Tingnan nyo Ang ganda ng paliwanag ni Secretary Alunan, biglang kakabig tong mama na to. Tingnan ninyo. Taken together, no? Sa tingin nyo, how much of this situation that we're seeing now is caused by the former administration? Kita mo? Biglang kumabig yung mama.
Ang ganda ng paliwanag ni Secretary Alunan. Dati pa ito. Mula noon, ito na yung nangyayari. Ito na yung mga intel dati pa. Okay? Tapos biglang itong mama na to, biglang sabing, ano sa tingin mo yung contribution ni Duterte? At hindi niya isang beses lang niya sasabihin, uulitin niya pa yan. Halatang gustong maidiin eh. O, tuloy. Former president na talaga naging very, very friendly sa China. No, I don't think so. This has been going on for years. Ayan. I don't think so, sinabi niya. Hindi, matagal na itong nangyayari. O, ayan ha, mula sa tignan ninyo ha, reaction nitong maman to, hindi nakikinig. Itong maman to, medyo rin to eh. Sabi ko sana hindi ka na lang nag-interview, di ka rin naman pala nakikinig eh. Nagbigay ka na lang sana ng opinion mo, nag-vlog ka na lang. Next time, huwag ka na mag-interview, di ka naman makikinig eh, anak ng wewe. This has been going on for years. We've been very lax. Ang problema sa ating gobyerno, regardless of the administration in charge, we are easily infiltrated because our people are either incompetent or corrupt. Paano nakakapasok itong mga ito? Sandadaan muna. Immigration, di ba? O tapos sino nag-escort sa kanila? Yung mga pulis. Oo. O yung mga ex-military. Eto na, pinapaliwanag na kung paano nangyayari. At hindi lang, sabi niya dito at hindi lang nangyari ito panahon ni Pangulong Duterte. Even before. Tingnan nyo, kabig na naman ito. Kakabig na naman ito Walang kinalaman yan sa incumbent administration. Ano yan? These guys are mercenaries. They're doing this for money. And there's lack of patriotism there. And so yung sinasabi niyang mga korap na opisyal ng gobyerno, it doesn't matter kung anong administration. Yan ay nangyayari dahil korap talaga sila. Okay? Maraming nakalusot nung panahon ng mga Aquino, panahon ni Gloria, panahon ni Erap, panahon ni Duterte. Ganyan din. Pero itong tingnan mo itong anti-Duterte na mama na ito. Ewan ko ba kung dahil ba nawalan to ng trabaho during sa panahon ni Pangulong Duterte. Kaya ito ganyang dumaldal. Tuloy. On top of that, there is no supervision at all. The gatekeeping is terrible. No? And this is a problem that is experienced by all administrations, including ours during the time with President Ramos. That's why we Tingnan mo, pati siya, inamin niya. Kahit nung panahon ni Ramos, yung sa administrasyon na kung saan ako nagsilbi, ganun na ang nangyayari dahil may mga korap sa ilalim. Anak ng wewe. Ito na isang opisyal umaamin na. Before, kahit pa panahon niya, inaamin niya na. Tignan mo, sasagot itong anti-Duterte na media na ito. Took a house cleaning campaign. But I don't think that was continued on a systematic basis by succeeding administrations. Kaya here we are, no? What I'm trying to say is this. If you read the security papers of the United States... Nagpo-post pa siya ng mga comment, yung mga amuyong niya. Yung mga aktivistang nasa channel niya, ayan na, Hindi nakikinig yan ang problema Alam mo, sa totoo lang, dapat makinig ka. Ang hirap sa'yo, sarado na isip mo. Ang gusto mo lang, madiin ang maidiin si Duterte. Hindi mo gustong matuto. Anak ka ng weteng. Tuloy. Japan, Australia, Canada, they're very alarmed at the actions of China. And in tandem with Russia, no? And then if you get to listen very carefully to President Marcos, Secretary Teodoro, Secretary Ed Año, they're quite alarmed. They're raising the alarm about the escalating tensions in the South China Sea, and all of these harassments and coercive behavior of China. And the question now is the leadership harnessing the whole of government to be aligned with that thinking, to prepare ourselves better
for worst case scenarios that may come our way. And if the global security analysts are correct, that trouble is coming our way in this region within the next 2 years or so, then what are we doing? What are we doing to protect our populace, our society? Yun ang kanyang punto dito. Ang punto niya kasi may pag-aaral, itong global security analyst, na hindi naman sa atin ito. Ibig sabihin, ito ay third party. Objective ito tumitingin. Ngayon, tinitingnan lang ni dating Secretary Alunan yung nangyayari na ba yung sinasabi nitong global security analyst na to. Sa tingin niya, nangyayari na. That dapat maging aware tayo. Lalong-lalo na, di ba paulit-ulit ko nga sinasabi sa inyo, we are so busy doon sa WPS. We're so busy doon sa mga isda doon. Hindi natin alam, nandito na sila sa loob. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Di ba? Paulit-ulit nating sinasabi yan na hindi ko maintindihan. Ang tingin pa nila sa atin, we are pro-China. Ito nga yung paulit-ulit namin sinasabi. Tanggalin nyo yung punyetang pogo na yan. Yan ang dapat nyong gawin. Yan ang pagtuunan nyo ng pansin. Yung nandito na sa loob. Hindi yung nandun sa labas. Na alam naman natin, ginamit lang yung issue na yan para sa confidential pa ni BP. Diba? Ang issue ngayon, they already here. Na-infiltrate na ho tayo. At yung intelligence na yan, meron pa. Galing din kay Lacson. Hindi ko maintindihan. Pagbibintangan pa tayo, maka-China. Mga gunggong. Tanga kayo kasi. Yan ang problema sa inyong mga nagsasabing makapili. Makatanga kayo. Yan ang problema sa inyo. Diba? Hindi kasi kayo nag-aaral. Hindi kayo nag-google. Hindi kayo nagre-research. Puro lang kayo kung ano sabihin sa inyo ng mga vlogger ninyong Ensimada. Yun ang pinaniniwalaan nyo. Tuloy. Society. Because if we don't make them aware of what's going on, if they're not fed the right information at the right time, they cannot be harnessed for... Ito, tulad nitong isa, sagutin natin to. Paano kasi naging kaibigan matalik ni PRRD ang China? Mamaya, sasagutin yan. Pero ngayon pa lang, sasagutin ko na sa'yo. Alam mo kasi, tandaan mo merong pinanggalingan yung relasyon na ginawa ni Pangulong Duterte dahil ang pinanggalingan niya nagkaroon ng sigalot mula noon sa panahon ni Aquino. Nagkaroon ng problema dyan Diba? Nagkaroon pa nga ng standoff. Nasira yung relationship. So, for President Rodrigo Roa Duterte extend na magkaroon muna tayo ng sapat na armas, sapat na gamit, kailangan niyang maglaro. At yan ang ginawa niya, nilaro niya muna ang China. Yan ang tinatawag na geopolitics na kailangan niya munang laruin. Kasi nga nagalit na sila sa atin noon. So para hindi muna sila umatake, hindi muna sila gumawa ng hakbang, ang ginawa ni Pangulong Duterte, sige magkaibigan muna tayo, sandali, habang kami, nag-iipon kami ng gamit. Anong example niyan? Tingnan nyo ngayon. Nung hindi na tayo kaibigan kuno ng China. Diba? Kasi iba na turing natin sa kanila. So mula nung hindi na natin sila kaibigan, doon na sila nagsimula ng forward. Kasi nga, wala kaming maaasahan sa administrasyon na ito. Itutuloy na namin ngayon yung talagang plano namin. Ngayon, maaari bang mali yun? Maaari bang tama? Maaring tama na depende ho yun sa intelligence na natatanggap ng ating presidente. Ano ibig sabihin nun? Sa tingin ba na, kasi hindi ho natin alam ang buong eksena We do not know how weak or how strong our AFP. Only specifically the president knows about it. Bakit? Ang intelligence sa kanya nagre-report. Sa kanya nagre-report ang buong AFP. Hindi ho natin alam yan at hindi sinasabi yan sa tao kasi that's a sensitive matter. Bakit ho kanyo? Uulitin ko para ho sa mga tanga na nakikinig dyan. Alam ko may mga tanga nakikinig dyan
Alam nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, meron ako mga kaibigan na mga sundalo. Alam nyo ho ba na paulit-ulit ko to sinasabi sa inyo? Nung panahon ni Pangulong Duterte, natagpuan niya ang AFP. Marami sa AFP walang mga baril. Sundalo ito ha. Yung mga may pera, bumibili sila ng sarili nilang baril. Okay? Yung mga may mga posisyon, bumibili sila ng sarili nilang baril at mini-mission order na lang nila. Okay? Ganun ho yun. Alam ko ho yan. Huwag na ho kayo magmagaling at hindi ko nasasabihin kung paano ko nalaman yan. Okay? Alam ko ho yun. Ngayon, paano nangyayari ng mga sundalo nun? Wala silang baril, so kung saan sila ididestino, hiraman sila dun. Kulang-kulang ang baril noon. At alam nyo kung ano ginawa ni Pangulong Duterte? Una niyang ginawa, inarmasan niya yung mga sundalo. And I know it. Bakit? May kilala kong na-involve dyan sa na supply. Di ba kaya nga niya sinabi noon, meron tayong mga kanyon na wala namang bala. Sinabi niya yan nung una, ewan ko kung natatandaan niyo yun. Kasi nga, binigyan tayo ng weapon, kuno, ng isang bansa dyan na wala namang bala. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? He dealt with kung sino-sino. At kasama na ho dyan ang Russia. Kaya nga ho, di ba, nagdatingan? Nung panahon ni Duterte, yung modernization ng AFP gumanda. How are you going to do that kung merong uma-attacking external factor? Di ba? Hindi ho pwede. Kaya kailangan, kunwari, sa mata ng China, kaibigan muna tayo ha, habang tayo nag-iipon, pinalalakas natin. Di ba? Ganun no, ang dapat tamang ginawa ni Pangulong Duterte. Yan yung pinapaliwanag dito na hindi nakikinig itong si, ewan ko ba ito si Isguera? Kung merong, tanggalin mo kasi ang headphone mo, baka nakikinig ka lang ng music dyan eh. Feeling ko nakikinig ka ng music dyan. Hindi mo pinakikinggan yung ini-interview mo. For national defense or even for that matter, civil defense. They cannot be a good partner to the government who is probably more aware of the situation but is not unwilling to say so to the public for whatever reason. No? Okay. But I've been listening very carefully to what President Bongbong has been saying, Secretary Gilbert and Secretary Ed Año, and okay. I hear them. I hear them. Sige, sir. Pupuntahan natin yung mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ngayon. No? And then I think you would agree with me na yung environment ngayon under the Bongbong Marcos administration, mas open. Mas marami nakakapagsalita doon sa pambubuling ginagawa ng China. Tama po ba? That's correct. As a matter of... Tingnan ninyo yung mga tanong niya. Yung tanong niya, it's not based doon sa sinasabi ni Alunan. Nakikita nyo? Meron na siyang prepared question kasi pinapaliwanag ni Alunan dito that will be filtrated. Anong tanong niya bigla? Ngayon, medyo nakakapagsalita na mga tao sa administrasyon ni Marcos, ha? Parang sabi ko, nakinig ka ba sa dinidiscuss ni Alunan? Ganito siya bumabali ng interview. Nagsasalita yung mama, nagpapaliwanag what is happening right now. Biglang ang tanong niya, ngayon nakakapagsalita na ang tao sa pambubuli ng China. Tingnan mo, kabig bigla, biglang kakabig. Kitingnan nyo. In fact, the Coast Guard has applied a very good strategy. And they're, in other words, they're fighting information warfare in a better way now than before. They are putting the spotlight under the Chinese, recording every misdeed that they're... So sinagot pa rin ni Alunan yung tanong. Tingnan ninyo yung follow-up question ni Isguera. Iba na naman. Parang hindi talaga nakikinig eh. Doing the South China Sea. And our media here on land, some of them are conscientious enough to report what the Chinese are illegally doing in our country. Yeah, that's good. That's good. Oo nga. Kasi nga, from where I'm sitting, nakikita ko parang nagkakaroon din ng house cleaning ngayon yung Marcos administration. Kasi nga, pasensya na kayo, no? Parang hirap naman pakawalan nung
Duterte administration. Ayun na! Doon sa mga ginawa nila in favor of China. At marami dito sa mga viewers natin hindi ma-accept yung idea na yun. Kasi nga, he was very friendly to China. He opened the country to China. He allowed pogos to actually proliferate. Tingnan mo, babarayin na siya. Tingnan ninyo. And then, parang hirap yata tanggapin para sa marami na walang kinalaman. I just want to say, please don't apologize to me. You have nothing to apologize for to me. Because as far as I'm concerned, I'm an ordinary citizen, and I can see exactly what the mistakes were during the Duterte administration, whether it was meant or not meant. The consequences were this, no? What were these mistakes from your perspective? Well, yung sinasabing pivoting to China, no? Christian, you must understand how geopolitics is played. And sometimes what the political leaders do or say is not exactly done in a straight line. No? Nagigets niya yung paliwanag ni Alunan? Ha? Sinasabi niya, kasi sa geopolitics, iba kasi minsan yung sinasabi ng presidente at yung inuutos niya sa baba. Kailangan matutong maglaro ang presidente. Yan yung pinapaliwanag ni Alunan na hindi talaga sumasaksak sa utak ni Esguerra. Aminin nyo na may palpak. Alam mo, wala naman Iceman, wag kang ha. Walang nagsasabing walang pagkakamali ang mga Duterte. Meron. Sino man nagsabi sa'yo walang pagkakamali si Pangulong Duterte? Ikaw. Ako naniniwala lahat ng administrasyon may pagkakamali. Pero para idiin lamang si Duterte, yun ay maling kaisipan. Walang perpektong presidente. Mayroong pagkakamali bawat administrasyon. Pinapaliwanag nga natin dito, pinapaliwanag ni Alunan, na minsan iba ang sinasabi ng presidente in public to gain some trust, to gain some leverage. Pero pagdating sa baba, iba ang sinasabi at iba ang ginagawa. Yun ang sinasabi dito. Makinig ka kasi. Ang problema sa'yo, gumagaya ka kay Esguerra, nakatakip ang tenga. Sometimes they work in crooked lines. And pinapaliwanag niya nga dito, minsan ganyan talaga. Minsan iba yung sinasabi, iba yung, kaya nga minsan crooked lines ang nangyayari. Diba? Kailangan mag-appear si Presidente Duterte noon na kunwari kaibigan tayo. Saka nakakita yung kalaban mo, binibigyan ka ng armas. Nga. Tanungin kita, saan ka nakakita na yung kalaban mo, inaabutan ka ng armas? Saan ka nakakita na yung kalaban mo, binibigyan ka ng mga investment? Saan ka nakakita nun? Paano nangyari yun? Eto pa. Tandaan ninyo, yung paulit-ulit natin sinasabi dito, yung leverage. Paano ho yan? Halimbawa, tanungin kita, para sa kalaman mo, medyo may mga bobo dito Bakit niya sinubukang cancelin yung BFA? Diba? Kasi alam niya that the America needs us more than we need them. Ibig sabihin, meron akong bargaining chip lamang ako Lamang yung pang-bargain ko So kunwari, mumura-murahin ko kayo, tatanggalin ko, itetreting ko kayo, tanungin kita, nawala ba yung BFA? Hindi. Bakit? Nilaro niya Amerika Naging kaibigan ng China, tumulong ang Russia, nagbigay ang China, tanungin kita, tumigil ba ang pagbibigay ng Amerika sa atin? Hindi rin. Bakit? Basa ni Pangulong Duterte na kailangan pa rin sumipsip ng Amerika sa atin. Because they need the BFA, they need something from us. Ganon kagaling ang ating Pangulong Duterte na ganon kayo kabobo na hindi nyo maintindihan yun. That means playing the game for as long as the purpose is to uphold or protect the national interest. Ayan pinapaliwanag nga dito ni Alunan, kailangan niyang ni Pangulong Duterte maglaro ng game noon para sa national interest natin. Ganun na nangyari. Okay? At that particular point in time,
there were two. Pero syempre, after nito, hindi pa rin matanggap ni Esguerra. Kailangan niyang maipasok yung agenda niya. Hindi para makinig. I'm not trying to explain for Duterte. He can explain for himself. But this is my discernment. At the time that he took over as president, he had personal issues with the United States. Personal yun. Pero pagdating sa policy, it held. Notwithstanding the fact that he was threatening the cancellation of the VFA, eventually, binalik niya. And then he invested a lot of money in modernization of the armed forces. Hindi niyo alam siguro, baka you're not privy to... Hindi, kasi tanga ho yun sila. Kaya hindi nila alam. Kasi nga basta galit sila kay Duterte. Basta, kahit anong gawin ni Duterte, galit sila. So, saradong isip nila Yun ang dahilan kung bakit hindi nila alam, Secretary Alunan. Mga comments niya na midway through his administration, ang narinig ko from his insiders. Sabi ni Boss Dada, ang sakit nun, you are not privy. Explain privy further. Sunog na sunog si Esguerra dito, correct kayo. Pero tingnan mo, ang taas ng ihi nito, feeling niya tama pa rin siya. Walang pinagkaiba ito kay Libayan eh. Yung olat na, lumalaban pa. Oo nga sabi ni Neil Millenias, nakakaya sabihin na hindi nyo alam, media pa man. Alam mo kung bakit hindi nila alam? Sarado kasi isip nila. Instead na alamin nila, alam mo yun, sinasarado nila isip nila. That's why it is important also for us who did na hindi bumoto kay Marcos, na hindi dapat sarado isip natin. Kasi once naging sarado na isip natin kay Pangulong Marcos, dahil hindi nga natin siya binoto, hindi natin siya sinuportahan, magbabago na yung judgment natin. Hindi tayo matututo. Kaya napaka-importante dito sa channel na ito. Hindi tayo dapat maging biased with ED. Ha? Hindi tayo dapat maging biased kahit hindi natin gusto si Marcos. Dapat we learn. Matuto tayo. Sandali, may punto ba yung sinasabi ng mga tauhan ni Marcos? May punto ba yung polisiya ni Marcos? Tingnan natin. Diba? Tama ba yung diskarte niya ngayon? Kailangan open din tayo. Huwag tayong gumaya sa mga katulad ni Esguerra. Nasarado isip. Cabinet secretaries, he was very much aware that China would not be persuaded to ease up on the Philippines. Nakita niyo yung paliwanag niya? Kung hindi siya ginawa ni Pangulong Duterte daw, hindi mag-i-ease up itong China nung panahon. Kasi nga, tandaan ninyo, ang pinanggalingan nun, nagalit sila nun eh. Isipin nyo bakit nila sinabi na may pangako sa amin eh. Natatanggalin yung barko na yan. Di ba sinabi ng China? Sa tingin ninyo, kanino galing yun? Sino ho ba ang nakikipag-usap sa China noon? Sa likod. Sa backdoor. Sinong nakipag-deal noon? Backdoor negotiation ang ginawa. Alam niyo ibig sabihin ng backdoor negotiation? Ibig sabihin, walang documents yan. Nag-usap lang yan na parang, hindi, sige, ito pangako namin, ito gagawin namin, ito. So, nung hindi ginawa, abay malamang nainis. Remember, alam ni Pangulong Duterte yan. Bakit? Ang intelligence sa kanya sinasabi. Hindi kaya natin alam. O kaya di kaya sinabi ng AFP sa kanya, alam mo Mr. President, kasi nung panahon ni ganito, may backdoor eh. Ipinangako talaga ng Pilipinas ito eh. Kaya nainis ang China. Ganun ba? O kaya siguro sinabi ni Pangulong Duterte, sandali, didiskarte muna ako. Na medyo bubula-bulahin niya muna ang China para medyo relax to. Para naman hindi siya masyadong mainit ang ulo. Kita nyo? Ano nangyari? Abay, tinulungan pa tayo.
Isipin nyo to kaaway tayo pero tinulungan tayo. Oh. Okay. Pero how do you explain yung mga public pronouncements niya na sinasabi niya? I will not explain for him. He should explain for himself. Hindi, kasi I was never his advisor, so please don't ask me. Yes, sir. I know. But someone actually supported him before, no? Don't worry. No. That I don't like that. I don't like that, Christian. I don't like that assumption. Yan kasi ang problema. Yan ang problema dito sa mga anti-Duterte na to. Galit na galit sila pag tinatawag silang pinklawan, dilawan, kasi labeling yun. Pero anong ginawa nila? Anong ginagawa niya ngayon? He is labeling Alunan to be supporter of Duterte no matter what. Nag-gets ninyo? So anong ginagawa niya? Nililabel niya ngayon si Alunan. Hindi kasi supporter ka ni Duterte kaya sinasabi mo yan. Barado siya. Sandali. Ito, binara ngayon siya. Balik natin yung part na yan. With the United States. Personal yun. Pero pagdating sa policy, it held, notwithstanding the fact that he was threatening the cancellation of the VFA, eventually, binalik niya. And then he invested a lot of money in modernization of the armed forces. Hindi niyo alam siguro, baka you're not privy to mga comments niya na midway through his administration, ang narinig ko from his insiders, cabinet secretaries, he was very much aware that China would not be persuaded to ease up on the Philippines. Okay. Pero how do you explain yung mga public pronouncements niya na sinasabi niya? I will not explain for him. He should explain for himself. Hindi. Barado number 1. Tama si Boss Dada Kung gusto niya marinig yung mga prinsipyo na gusto niya mangyari, sana in-interview na lang niya si Ontiveros Tapos nagbulahan sila. Huwag na masalsalan. Pangit naman nun. Ito yung barado number 1. Barado number 2, tingnan ninyo. I was never his advisor, so please don't ask me. Yes, sir. I know. But someone actually supported him before, no? Don't worry. No. That I don't like that. Christian. I don't like that assumption. Supported because I've been attacked by so many people here. Alunan adored this guy that he could do no wrong. I don't like that assumption that I was his supporter. In that sense, okay. Policy? I supported the policy of protecting the national interest. Okay. So and that protection included keeping our allies. But nobody asked me then. Nobody asked me then. Everybody was looking at Duterte. But I was on the side of the De Lorenzana, where we were sticking to the national interest and making sure that we strengthened our alliances. Yeah. Kasi nga, so let's keep it that way. Let's keep it in that perspective. Yeah, I understand. Kasi nung panahon ni President Duterte, I was also in touch with some people from within. Na sinasabi nila, kahit yung mga public pronouncements ni President Duterte, obviously favoring China, merong stability from within the military and from the defense establishment. Di ba? Yeah. Tama ba? Christian, can you do me a favor? We're talking about the grand scheme of China here. Let's not focus on the past, okay? Let's focus on the present. Yan problema kasi kay Christian Esguerra. He is politicizing everything. Lahat ng sagot ni Alunan, pinopolitika lang niya para maidiin si Pangulong Duterte. Diba? Kaya nga sinasabi ni Alunan dito, sandali, ang pag-usapan natin, yung ano na bang nangyayari ngayon? Ano ba dapat gawin ngayon? Hindi yung ano ba nangyari nung nakaraan. Ano ba kay Duterte noon? Ano ba kay Duterte? Anak ng weting si... Obsessed ka kay Duterte? Mas ano ka pa pala kay Duterte kaysa sa DDS? And on the future, what we can do to defend ourselves against China. Can we do that? Yeah, because we're doing our audience a disservice by keeping them rooted in the past without looking at the present and working for their future security and safety. Politika kasi ang habol nito ni Christian Esguerra. Buti na lang, tigasin to si dating Secretary Alunan.
Diba? Supalpal eh. Sunog. Magsama kayo ni Libayan. Kung ako sa inyo, magsama kayo, mag-collaborate kayong dalawa. Ang target mo si Duterte, siya ang target niya si Tulfo. Ang sarap ninyong pakinggan. Bakit? Magkaiba kayo ng target, pero iisa pinag-uusapan nyo. Diba? Ang sarap nun. Mantakin mo kunwari, ang issue ay Pogo. Sisisihin ni Libayan si Tulfo. Ikaw sisisihin mo si Duterte. Ang issue yung busway. Sisisihin ni si Tulfo. Ikaw sisisihin mo si Duterte. Di ba? Ang saya nun. Magsama kayo, hoy! Safety and survival. Can we do that? No, don't worry, sir. Papunta tayo dyan, no? Kasi nga, hindi naman pwedeng parang bibigyan natin ng free pass, no? Yung nakaraang 6 na taon, no? Kasi nga, honestly, hindi talaga maintindihan ni Esguerra, no? Ano akala niya free pass niya? Hindi yun ang punto dyan. Bawat presidente merong diskarte na hindi natin alam. Bakit to? Dahil nga, ulitin ko, sila ho ang nakakaalam kung ano yung mga intelligence na pumapasok sa kanila. Okay? Ngayon, perfecto ba yung ginawa ni Duterte? Hindi ho. Ako, isa sa mga hindi ko nagustuhan talaga nung panahon ni Pangulong Duterte, may part doon na gusto ko na maban totally ang Pogo. Medyo pinigilan niya yun. Hindi ko alam kung bakit. Tama ba yun? Sa pananaw ko, mali. Pero iba ho kasi yung naiisip ni Pangulong Duterte noon. Baka ekonomiya ang iniisip niya noon, di ba? He did not commit any crime by working with China, for example. That was no different from what the Americans were doing. Yun. The Americans were in bed with China. Oh. They built China to where it was. Oh. Ay, come on. That's geopolitics. And then, who are our top 3 trading partners? Sino ba? China, United States, and Japan. Oh. You're gonna let go of number 2 trading partner? At what's gonna happen to the economy? Hindi! Kasalanan ni Duterte yan! Basta! Kasalanan ni Duterte! Nagigets nyo? Kasi tandaan nyo, balance yan eh. Balance. Naalala ninyo? Pinaliwanag ito ni Sas Rogando Sasot eh. Pinaliwanag niya ito kung bakit. Paano kung mag-sanction ng economic sa atin, ang China? Paano kung hindi sila mag-export ng mga kinakailangan na natin na ginawa nila noon, yung saging, di ba? Pinaliwanag. Bumagsak tayo noon eh, yung ekonomiya natin bumagal. Tandaan ninyo, it's a matter of balance yan. Kaya nga, ang ginawa ni Pangulong Duterte, naging kaibigan niya, kinaibigan niya lahat. Yung sinasabi dito ni Secretary Alunan eh, kinaibigan niya. Kasi nga, anong example niyan? Kahit nga ho Amerika eh. Kinakaibigan ng China eh. Bakit? They need them. Yun ang punto dito eh. Kailangan din. Balansin dapat. Eto, hindi. Basta si Duterte may kasalanan. Sabi nito ni Alfonsen Los Bañez, if I am Alunan, parangkahin ko si Esguerra, lutang na interview pa. Ito, magpropaganda lang po kayo kasi against Duterte dahil may person. Alam mo, mga kababayan, intindihin nyo na lang si Christian Esguerra. Nawala ng franchise yung istasyon niya eh. Dahil sa administrasyon ni Duterte. O syempre, hindi, kunwari lang kayo ha. O, kunwari, may isang tao, siya ang may kasalanan kung bakit kayo nawala ng trabaho. Anong magiging reaction nyo? Hindi, di ba? O, kunwari ako, nawalan ako ng trabaho, eto negosyo ko. Biglang tinanggalan mo ako ng resources. Abay, magagalit talaga ako. Di ba? Magiging bitter talaga ako. Tuloy. What's going to happen? It will worsen the poverty in this country. So you have to think of these things about the national interest. You cannot just be one-sided. No.
Don't worry, hindi naman ganoon ka black and white yung perspective ko diyan personally, no? Hindi ganyan ka black and white. Iba nga ang punto ni Alunan, balikan ng balik kay Duterte. Kasi hindi black and white. Kanina, binabanggit nyo, di ba, dun sa post nyo, China is bent on going to war. Yung binabanggit nyo na yun, no? Sabi nito, pa-share din, kung hindi dahil sa foreign policy ni Duterte, hindi tayo papadalhan ng libreng COVID vaccine ng China. At remember, yung time na yun, nagkakadamutan. Naalala ninyo? Nagdadamot ang West no na magbigay sa atin. Ang unang tumulong sa atin sa COVID at maraming naligtas na mga tao, etong China ho. Diba? Yung sila una nagpadala ng mga bakuna. Pwedeng ginagamit din siya ng mga propagandists in favor of China because I'm sure you've heard of this, diba? In the past, until now, sinasabi nila, pag nanindigan sa China, gusto ba nating makapagyera sa China? Don't you think yung realidad na sinasabi nyo that China is bent on going to war? Kirsten Tibay, sagutin lang kita dito. Meron kasi sinasabi si PRRD nun about separating ties with the US and siding with China dati. Remember? Yan siguro point ni Esguerra. True! Yun ang diskarte niya. Bakit kanyo? Uulitin ko yung sinabi ko kanina kung hindi nyo ho napakinggan. Remember, mas kailangan tayo ng Amerika. Kaya nga, anong nangyari? Sige, punta tayo dun sa prutas ng ginawa ni Pangulong Duterte, separating ties with the US and siding with China. Anong nangyari? Tanungin kita, iniwan ba tayo ng Amerika? Hindi pa sila nagbigay ng gamit? Nagbigay pa nga sila eh. Na-challenge sila eh. Ay, sandali. Pumapabor na itong presidente sa China. Yung China, bigay ng bigay sa atin. Ano yung sabi ng US? Hindi, kami rin. Tama, mali. Diba? Nagbigay din itong Amerika. Ibig sabihin, yung alam kasi ni Pangulong Duterte that Amerika, kailangan nila tayo. Pagdating sa geopolitics, bakit to kanyo? Kasi ang China, eto sila eh. Eto tayo, Pilipinas. Amerika, malayo. Kakailanganin ng Amerika ang Pilipinas para manalo labanan dito. Remember, meron silang interest sa Taiwan. Nakalimutan ba natin yun? Na may interest ang Amerika sa Taiwan. For them, kung sakaling girahin ng China ang Taiwan, they need us. Kailangan nila dito. Kailangan nila magkaroon ng base, kaya nga ngayon ipinasok yung EDCA. Kailangan nila tayo. Kasi tayo isa sa pinakamalapit din doon. Diba? Yun yung diskarte, ika nga. Ano nangyari? Tanungin ka nga kita eh. Ulitin ko tanungin ko kayo. Umalis ba ang Amerika during the time na pumabor si Pangulong Duterte sa China? Hindi. Kasi nga, noong mga panahon na inaaway natin ng China, iniisip ngayon ng Amerika, wala naman to eh. Amin to eh, kaibigan namin to eh. Nagimbal sila nun eh. May presidenteng biglang bumait sa China. Hindi pwede yan. Kailangan din namin sumipsip. Sumipsip pa rin sila. Humihirit siya dito, sabi niya, nakakaya naman, pikon na si Alunan, namumula. Hindi ho siya namumula, mistiso ho talaga yan. Nakita ko, nakasama ko na yan eh. Nung panahon ng campaign, kahit maitim na yung lahat, siya namumula pa rin. Hindi ho siya napikon, hindi ho siya nagalit. Siya po ay passionate lang sa sinasabi niya. Malamang may inis. Kasi itong mama na to, nagkikwento ko tungkol sa dapat nating gawin ngayon. Ang poko, si Duterte. Sino man naman hindi naman mabibuisit nun? Tama, mali. Yung ang ganda-ganda ng paliwanag mo, paano ba nangyari itong pagsakop ng China sa atin? Paano ba nangyari itong nakapasok sila sa atin? Ito namang isa, hindi, basta kasalanan lahat yan ni Duterte. Tama, mali. Sabi nga ni Boss Dada, kumbaga,
inaya ni PRRD sa inuman ang Russia at China, pero dahil ayaw ni US na siya maging pulutan, pumunta siya inuman at may dalang black label. Tama ka dyan. Hindi kasi nila alam yung mga ganyan diskarte. Ang alam lang nila, hindi, basta kaaway kami, anti-China kami. Sabi nito ni Boss Dada, di ka ba mainis? Ang ganda ng paliwanag mo, tapos sasabihin sa'yo, comprehension ng kausap mo, parang grade 1. Could actually feed that kind of narrative that we're also seeing now. I don't get your point. I'm you know, I go along with the saying na I am friends to all right? Yeah. I'm enemy to none, all right? But my friendship, my behavior towards you depends on your behavior towards me. Now, I don't give much credence to what China says. I place my observations on its behavior and the patterns of its behavior. And so far, which we are seeing very clearly, that they cannot be trusted and that things are just worsening, which is why my point is in writing my columns is for the government and the media to start providing the citizenry, society, with timely and accurate information so that a whole of nation approach could be put in place for the country's national, to uphold the country's national interests through a strategy of security, safety, and survival. No? But nobody is doing that. Everybody... Nagigets ninyo? Ang ganda ng paliwanag ni Secretary Alunan. Ang punto ko sa nagsulat ako tungkol doon sa China's bent on going to war is para sabihin sa media, para sabihin sa mga opisyal ng gobyerno to make sure na tayo ay ready. Sa madaling salita, i-ready tayo. Alam mo, sa totoo lang, pusta ko sa inyo, sasabihin nila makapili to si Alunan. Sasabihin naman nila fearmongering to si Alunan. Hindi, yan ang ano nila eh. Hanggang hindi pumapasok doon sa kanilang propaganda na kasalanan ni Duterte ang lahat ng nangyayari sa China. Pag hindi pumasok doon sa kwento nilang yon, pag hindi pumasok doon sa script nilang yon, sigurado ko, ang dating sa kanila, pro-China ka kasi. Ang linaw ng sinasabi ni Alunan, sandali, hoy, nandito na sila, May mga intel na nandito na sila. Yan ang focus natin. Hindi ko nga maintindihan. Pasensya na kayo, kaya nakakabuisit dahil ang dami pa rin sarado isip. Ang tanga-tanga. Paulit-ulit, di ba? Masyadong busy dun sa WPS, pinag-aawayan lintik na isda na yan. Pero yung mga Chinese na gumagawa ng katarantaduhan, nandito sa loob. Yun na sinasabi. At malamang, sa malamang, yung mga lintik na pogo na yan, sila hoy iba dyan, mga spy na. Yan ang dapat pagtuunan ng gobyerno, hindi yung naandoon. O sige, pwede rin pagtuunan na nila. Pero wag lang yun. At wag isisi ng isisi kay Duterte. Kaya wala tayong nangyayari. Alam mo yung ugali na pansisisis? Hulaan nyo kung kanino ugali yan. Yung manisi ng manisi. Tanungin ko kayo, kaninong administrasyong ugali yan? Yung kesa na looking forward, manisi lang na manisi, kasalanan ni Duterte, kasalanan ni Duterte, kasalanan ni Duterte. Ugaling dilawan, yun, kay Panot. Hindi ko na sasabihin kung sino yung Panot. Masakit eh. Di ba? Hindi ko nga maintindihan eh. The first place, bakit tinanong o bakit gines ni Esguerra ito si Alunan? Ang intro niya, the reason bakit siya gines, it's because doon sa article na sinulat ni Alunan na China's bent on going to war. So dapat,
inaalam ni Isguera, bakit mo nasabi yan? Anong mga proof mo? Anong mga ganito? Dapat yun yung tanong. Hindi. Ang tanong, anong kasalanan ni Duterte dyan? Anong mga contribution ni Duterte dyan? Isguera, tama, mali. Di ba? Hindi yun ang dapat yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan nyo dapat, ano yung mga article, laman ng article ni Alunan. Ikaw pinag-usapan mo, hindi, si Duterte yan. Di sana, gines mo si Trillanes dyan. Gines mo si Ontiveros. Sisihin nyo si Duterte araw-araw, wala makikialam sa'yo. Yan naman ang gusto nyo, di ba? Siya na lang ang i-guess nyo. Si Trillanes at si Ontiveros, tapos sisihin nyo araw-araw si Duterte, okay? Nag-guess ka, babastusin mo. Inaalam mo yung article na sinulat, si Duterte pa rin. Sinasabi na nga ni Alunan, walang kinaugnayan to. Kasi it's been happening since time in memory. Nangyari na to noon pa. Anak ng wedding ito si Isguera. Hindi ko alam kung paano ka naging media. Media ka pa man din. Yan ba ang dahilan kung ba't ka nawala sa ANC? Everybody's talking about the past. Everybody's talking about small, petty things. No, nobody's looking at the big picture. Actually, I beg to disagree, Mr. Secretary. No? Pag tinayin niyo ito lahat ng episodes natin dito sa program na ito, siguro... Oh, that's you, Christian. I'm talking about in general. No? That's you in particular. I'm not talking about you in particular. I'm talking about in general. Marami rin. Actually, marami rin. No? I think it's pretty obvious na under President Marcos, mas malaya magsalita ang lahat. No? Ayan na naman. Ng China. No, it's very simple. Right now, have you heard of any strategy or any plan for civil defense in preparation for an oncoming conflict? Meron ba? Kasi ang punto na naman ni Isguera dito, sinasabi niya, ngayon kasi marami nang nakakapagsalita about sa pambubuli ng China. Noon daw kasi, hindi. Bakit? Kasi si Duterte, kaibigan ng China, kaya hindi nagsasalita ang mga opisyal. Ngayon daw, marami na ang nagsasalita kasi nga, tama yung foreign policy ni Marcos. Barado na naman siya dito ni ni Alunan Hindi yan ang issue. Ang issue, meron bang policy na ginagawa ang gobyerno ngayon to counteract yung mga spy na nakapasok na? Kung counteract yung mga POGO workers, yan ang punto ni Alunan na hindi magets ni Isguera. Bakit? Nakatingin siya kay Duterte. Hindi, basta ako, dito Duterte sisisihin ko. Dito Duterte, si Duterte may kasalanan. Pupuntahan natin yan, sir. No? Tatanungin ko kayo dyan. Kasi nga, meron din silang national security strategy. And I think this was... alam ko yan. I am involved there. Walang problem. But that's not the point. The point is what is actually happening on the ground? Is there civil defense discussions taking place? Yan sinasabi nga ni Alunan, ang linaw He is trying to wake up the officials of this land. Na, hey, do something about this. Wag lang doon, tingin ng tingin doon. Tama naman yung ginagawa nila doon. Okay? No question about it. Pero more than that, tingnan nyo kung ano yung nangyayari dito sa loob. They already penetrated our society. Diba? Hindi, kasalanan ni Duterte. Si Duterte talaga yan Puro si Duterte. Mr. Isguera, pinapanaginipan mo ba si Duterte? Yung totoo. Baka man pinapantasize mo na si Duterte niyan. Media being mobilized to come up with a reportage that will generate Manolito Santiago, banat ba ilang daang beses na tayong binubuli ng China? So much careful naman. Ano punto mo? Ang layo naman ata ng punto mo sa punto ko dito. Ano ba sinasabi ko? Kung alam mo yung sinasabi ko, sige, sagot ka sa akin ngayon. Sinabi ko bang pabayaan ng China?
Saan ko sinabing pabayaan natin ng China? Saan parte dito sa ano ko? Anak ng weting. Follower ka ba ni Esguerra? Wala ako sinasabing pabayaan ng China. Sabi ko nga dito, nakapasok na nga sila, kaya nga dapat pinaalis na sila dito. Nakapokus tayo doon na ito nga ang problema, o ito na, na-penetrate na tayo. Kaya dapat paalisin na sila dito. Kung pwede, wag naman bigtiin, wag naman. Kung pwede, ikulong sila lahat. Asang part na sinasabi kong okay lang ginagawa ng China? Anak ng wewe naman, oh. Asang part? Hindi ko maintindihan. Wala ko sinabi kahit kailan na, uy, okay lang ang China dito, okay lang. Or improve the awareness of our people about the threat to their future. Meron bang ganun na concerted effort? Kasi wala bang as you know, China is involved also in information warfare, and psychological warfare is part of it. Influence operations is part of it. Are we looking into that? Are we looking into influence operations as far as our national government officials are concerned, local government officials, our NGOs, our media? Is anybody looking into that? Malalim ang problema natin. We are, sir, actually. Sige, isa-isahin natin yan. Again, I know you're not referring to me in particular, pero I think it's safe to say na I and many other people in media, pati naman yung National Security Council ngayon, yung NSA, they're even talking about yung influence operations ng China. Dito sa programa na to, repeatedly, binabanata natin yung mga Pilipino na talagang propagandists in China, pati yung mga so-called think tank, no? And I think there's a growing awareness now. But I understand where you're coming from, no? Kailangan na mas concerted effort. So bago natin i-detalye yung mga kailangan, no? I think this is also a very important issue to talk about. Kabiguli, kita mo, ang issue niya dito, sinabi niya ng paulit-ulit. Sinabi na ni Alunan yung issue niya, Ang issue niya, kailangan magkaroon na ng galaw dito sa ground. Tingnan nyo kung saan na naman pupunta si Esguerra. Kay Duterte na naman. Siyempre. Si Duterte uli may kasalanan. Tingnan ninyo. Duterte uli yan. How difficult the situation now of the Marcos administration in terms of dealing with all these things. Ang daming sanga-sanga, di ba? That's correct. They inherited a very big problem. Long ago, previous administration should have continued the process of cleansing the bureaucracy. Kasi, you may come up with the best policies, but if you don't have an army of implementors, which is your bureaucracy, nothing's going to happen to you. Your policies and your programs will just fall by the wayside, or it will just gather dust in the shelf after the plans come out. It will just gather dust. Nobody's gonna read it. Ayan, pinupunan niya na nga si Duterte dito. Hindi pa rin nakikita nito. Gusto niya kasi talagang sisihin si Duterte. Sinasabi niya na nga dito Maganda sana yung sinasabi nung presidente nung nakaraan. Ang problema yung implementation sa baba. Yan ang sinasabi ni Alunan dito Na sinasabi niya nga, problema yan yung bureaucracy na nangyayari. Na sasalita ang presidente, minsan hindi naman na-implement masyado dito sa baba. Yun ang problema. Tingnan nyo, si Duterte uli sisisihin ni Esguerra dito. Nobody cares. Has anybody done anything about reinventing government or reinventing the bureaucracy? We're suffering the consequences of that now. You talk to an ordinary bureaucrat. You talk to them about this problem. Halatang hindi nakikinig Tingnan mo mamaya, anong patunay ko na hindi siya nakikinig? Mamaya, tingnan nyo. Sasabihin niya, pag wala na si Alunan, sasabihin niya, binabasa ko yung mga comment nyo Naniniwala ako sa comment nyo Sa madaling salita, hindi niya pinakikinggan talaga si Alunan. Pinadadaldal lang niya, tapos may sarili siyang agenda. With China, they'll probably give you a blank stare. So what should be done? Sige. This is the opportunity. What should be done? Mr. Esguerra, ilang beses nang paulit-ulit sinasabi ni Alunan kung anong dapat gawin.
Tapos uulitin mo yung tanong mo ngayon. Alam mo kung bakit? Di ka kasi nakikinig. What should be done? Hala, kanina pa niya sinasabi. Kanina niya pa pinapaliwanag. Mr. Esguera naman, ano ka ba namang klaseng media ka? Hindi ka nakikinig. To talk about this. For example, as dito sa level ng LGUs, local government units. To be fair to you, sir, no, I think it's sa inyo ko talaga nadidinig to, no, the importance of LGUs as frontliners dito sa laban na ito, no. What exactly do you want them to do? Well, it's not what they want. You know, if I have to tell them what to do in these times, they're the wrong guys. They should know better. I mean, but someone should tell them. We're talking about the defense of the country, the defense of their communities, of their local government units. If they're not aware of that, they're in the wrong place. Now, what I would do, having been a national government official, I would gather the League of Governors, the League of Mayors, Barangay League, all of these agrupations, no, that pertain to local government. Alam mo, dahil nga sa panonood ko nito, napaisip ako bigla eh. Dapat mapaisip tayo mga Pilipino. Mapaisip tayo. Kasi, isipin nyo to ha, sa Pasay, nakita nyo yung, mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kalala. Okay? Sa Pasay, sa ibang mga lugar, maging sa Cavite, puno na ng incheck. Sa tingin nyo kung sakasakaling totoo yung sinasabi ng Intel na they are really spies and they have arms. Bakit? They have money to corrupt. Paano yun? Pag nahuli sila, kinukurap lang nila yung mga pulis. Hindi naman lahat nagpapadala. Okay? Buti hindi sila nananatili sa BGC dahil hindi nila kayang i-corrupt yun. Pero sa madaling salita, ang sinasabi nga ni Alunan dito, nag-aarmas na nga ho itong mga Chinese na ito eh. Nakakakuha nga ho sila lisensya eh. Dapat tignan ng pansin yan. Paano nangyayari yun? Diba? Instead na pinupolitikang paulit-ulit. Kaya nga nagtataka ako. Ito ha, tayong mga vlogger na nagsasabing we have a problem dito sa ating city, etong mga lintik na pogo na to, tayo pa ang tatargetin at sasabihin pro-China? Dahil hindi tayo sumasang-ayon dun sa nangyayari sa WPS, sasabihin pro-China. Pero yung sinasabi nating dapat pinalalayas na itong mga punyetang pogo na ito, hindi nila pinakikinggan. Bakit? Kasi nakikinabang sila. Yan ang totoo. Ang dami-dami nating sinabi dito at paulit-ulit to. Mula nung inumpisan ko tong lintik na channel na to, sinasabi ko na yan paulit-ulit. Yang pogo na yan, kailangan mawala yan. Ano pinakikinggan nila? Yun lang, ay hindi, basta pro-China ka. Yan, kita nyo na lang yung electronics visa pass na yan eh. Pinadali pa natin makapasok yung mga Chinese. Di ba ho? Paulit-ulit ko sinasabi yan. Hindi ho nila pinakikinggan. Yan nga yung sinasabi ni Alunan. Eto na may problema na tayo dito. Dapat maging ready tayo. What if totoo? What if totoo? Sana hindi. What if lang totoo yung sinasabi ng global security analyst na may plano talaga silang manakop. Kung sakasakali lang, totoo yun. At nakaredy na sila dito. They have arms. They have sarili nilang mga tao. Oh, may mga bayaran na rin silang mga security. Are we ready? Kaya ho ba natin depensa ng ating mga lugar? Mamaya may papakita ko. Pinost na naman ni Alunan. Ang ganda nun. And have a summit. Have a summit on national security together with the Office of the National Security Advisor, the Secretary of National Defense, the Department of Foreign Affairs Secretary, and the DOTR Secretary that's in charge of the Coast Guard, under the auspices of the National Security Council held by the President. That is what you call harnessing whole of government. Okay. Because these are the leaders elected and appointed.
So that is my advice to, if I were to be asked by the leadership, that would be my advice. Summit. And then, but the National Security Summit, but it will have to be held behind closed doors. And then at the same time, harness LEDAC, the Legislative Executive Development Council, to look at all of the laws and rules and regulations that need to be amended, that need to be passed or need to be junked, to make sure that they're supportive of policies that will ensure our safety, security, and survival during wartime. Because war is coming, whether we like it or not. It's already in Europe. It's spreading to the Middle East. It's coming to the Indo-Pacific theater. Ako, pirmongering ka! Yan na naman nasasabihin. Kaya nakakabwisit eh. Alam mo kung bakit? Alam mo yun, parang you're giving your opinion about what you are seeing, and your basis somehow is kung what is happening outside of this country. Basta sasabihin nila, pirmongering ka lang eh. Pro-China ka, kaya mo sinasabi yan para takutin tayo at hindi tayo lumaban. Huh? Bobo ba talaga kayo? Hindi yun ang punto natin dyan na hindi lumaban. Hindi yun ang punto natin. Ang punto natin, we are trying to make sure na peaceful ang lahat ng means. Bakit? Paulit-ulit natin sinasabi to. Sa gera, walang nananalo. Sa gera, puro biktima ang inosente. So as much as possible, let's do the most, sabihin na natin, humane way of doing it. Maging kaibigan natin ang lahat. At enemy ng walang enemy. Yun lang ho yun. Mas ibig bang sabihin na maging kaibigan natin ng lahat, pro-China ka na? Ano kayo ng tanga? Sa totoo lang. Hindi, yun ang ano eh, yun ang punto ko dito eh. Minsan no kasi tayo, ang tatanga-tanga natin. Porket gusto natin ng kapayapaan, ayaw natin ng gulo, tapos paalisin na lang natin yung mga nandito na sa loob. Diba? Sasabihin ka, pro-China ka kasi. Tanga ka talaga, no? And look at all the protagonists. It's the same protagonists. Okay. Eto, let's be more specific, no? How should we address itong infiltration ng People's Liberation Army nitong mga spies through POGO na sinasabi niya? If una-una, kausapin ng DOJ because DOJ is in control of immigration. And then dapat yung sino ba leader ng DOJ? Yan na nga ang problema eh. Di ba? Masyado natin pinopokus doon. Ulitin ko, hindi ko sinabing tanggalin natin ang focus doon ha. Masyado lang. Na nakakalimutan na natin, sino ba nagpapalusot itong mga punyetang pogo na ito? Sino ba? Di ba immigration? O sino ba head na immigration? Sino ba nagpadali para pumasok sila dito? Sino ba nag-imbento niyang lintik na i-visa na yan? Oh, tanungin ko kayo, saan ba pinakamaraming ginawang island ginawa ng Pogo Island? Cavite. Yung ano eh, yun yung sinasabi natin, yung isip natin, nandun. Gusto natin doon lang lahat. Pero yung napaka-importanting na andi dito na, mamaya papakita ko sa inyo yung mapa. Kung gaano kahalaga yung bakit strategic yung nilagay yung Pogo Island sa Cavite. PFA should be involved because they're in touch with, through the ambassadors, they're in touch with the governments that are involved here. Not only China, where the Pogos are coming from, which is actually banned by China, but also those other countries where money is being laundered by the Pogos. You know, dapat i-meet nila ito and come up with a common strategy. Pero because, okay po kayo to keep the Pogos? Again? Okay kayo to keep the Pogos here? Of course not.
yung tanong ni Isguera, condescending, hindi okay naman sa Pogo. Ha? Kala niya siguro, porket si Alunan ay naging bahagi noon. Hindi naman siya parte ng ng kabinete ni Duterte, pero during the campaign, iniisip niya okay lang kay sa Pogo. Hindi ka nakikinig, ano? Hindi talaga nakikinig, ano? Kung si Libayan, hindi marunong mag-research, eto hindi nakikinig, hindi pa nagre-research. Wala talaga. Isguera, imbitahan mo na lang si Ontiveros. At saka si Trillanes, kayo na lang mag-usap. They're the source. They could be a source of funding insurgency and subversion here. And number two, they could be a haven for infiltrators, for moles, sleeper cells. Of course not. At maraming crime related, no, coming from Pogos. Okay, yeah, number two, let's talk about specifics, no? Influence operations. How should we deal with that? Laganap yan, no? May mga so-called analysts, no? Nadidinig natin yan. This is where the intelligence community comes in. They have to be on their toes, especially counterintelligence, because these infiltration and influence operations have been happening for some time, and I'm sure there are already people that are embedded in strategic institutions, including corporations that are managing strategic infrastructure. All of these things have to be looked into, and this is where the entire intelligence community must come in, but aided by patriotic people in government, in corporations, etc. They cannot just do this on their own. This has to be a partnership between the public and the government officials. Okay. O, sige. Maraming salamat po, former DILG Secretary Raffy Alunan, for joining us tonight. Salamat sa pagsagot po ng mga tanong natin. No? Sana hindi naman kayo na high blood. No? Bastos no? Bastos talaga ito. Ito ang interviewer na condescending magsalita. No? Alam mo, kaya tuloy na paisip talaga ako kung siya ba'y tinanggal bilang reporter sa ANC o media dyan sa ANC o... Hindi ako nagtatanong lang. Yung totoo, Christian Isguera, tinanggal ka ba dyan o nag-resign ka? Dahil nawala ng franchise ang ABS. Medyo may pagkabastos ka eh. Ako nagtatanong lang naman. Akala ko na-high blood na kayo kanina eh. Hindi, kanina na-high blood ako dahil sa ang sama ng connectivity. Okay. Alam mo kasi, minsan, intense ka lang. Kaya yung mga nagsasabi dito, wag kang, relax ka lang Manat Bay. Passionate po ako pag sumagot. Kung nakita nyo na ako magalit, pag ako nagalit, wala na dito sa live. Patayin ko lang to, galit na ako. Passionate po ako. Naniningin lang ako ng ganyan. Okay. Sige, napuputo lagi at pati yung aking train of thought nasisira. Okay. Sige sir, maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Kung ako talaga, ako kunwari si Alunan, sasagutin ko to kung ako lang kunwari, tanungin mo ako Alunan, kunwari. Talungin mo ako Isguera. Akala ko kasi na-blood na kay sir. Paano hindi ako ma-blood? Pinapaliwanag ko na, tapos tatanungin mo, halatang hindi ka nakikinig. Ano kang klaseng media? Porket nawala ka sa ANC. Hindi ka na nakikinig? Sana hindi mo na lang ako in-interview. Tuloy. Thank you. Good night. Thank you. Tingnan nyo to ha. Pakinggan nyo. Halatang hindi nakikinig. Tingnan nyo. Anong tingin nyo? You be the judge.
Bastos no? Teka lang, ayusin lang natin itong ating Cargen. Yan. Okay. Nababasa ko yung mga comments nyo, no? Okay. Nababasa ko yung mga comments nyo, don't worry. Inamin niya, nababasa niya. Nag-i-interview ka, binabasa mong comment. Napakawalang iya din, no? Alam mo, Christian Isguera, umayos ka kasi. Ang problema kasi sa'yo, masyado kang obsessed kay Duterte. Oo, alam mo, hindi perpekto. Marami dyan. Sino ba nagsabing walang pagkakamali si Duterte? Meron din. Malamang nasobrahan niya yung tama yung kanyang, ito ang pananaw ko pananaw ko lang naman to. Maaring mali, maaring tama, pero this is my opinion. Sa tingin ko, tama yung diskarte at foreign policy ni Pangulong Duterte. Yung kanyang mga pronouncements, sa tingin ko, tama. Kasi iba yung nakikita ko sa baba. So alam ko na iba yung ina-announce niya sa ginagawa niya sa baba. Kasi nga po, kailangan niya maglaro. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya ay yung pinagpatuloy yung pogo. Yun ang hindi ko nagustuhan. Ngayon, maaaring mali din ako. Ito yung opinion ko. Maaaring siya ang mali. Pero sa tingin ko, mali yun. Okay? Pero again, it is because hindi ako ang may hawak ng intelligence. Hindi ko alam how important yung pogo sa kanya. Nung time na yon. I do not know. I do not know kung meron ba siyang bargain tungkol doon. I really do not know. Pero sa akin, mali pa rin yun. Ngayon, tama ba yung ginagawa ni Marcos? Sa tingin ko, mali yung pagpasok ng EDCA. Mali yung pagpasok ng inaalaw niya yung Amerika. Okay? Sa tingin ko, mali yun. Pero tama yung ginagawa ng AFP natin sa pakikipag-deal pagdating po sa China. Tama yung ginagawa. Yung tumatayo tayo para sa China, pero mali yung pagbibitbit ng media. Mali sa akin yan. Bakit to, kanyo? Kasi sensitibong bagay yan. Dapat dinadaan yan sa maayos na usapan at medyo pailalim. Hindi dapat iminimidya. Pero tama yung pambabarang ginagawa ng administrasyon ni Marcos. Mali lang yung pagmimidya, mali lang yung pag-aalaw ng EDCA. Pero kung meron mang isa pang maling nakikita ko sa panahon ngayon, lalong pinadali makapasok ang pogo. Yun ang kinabibuisit ko. Yung pinapasok ang pogo. Nakapasok na nga, pinadali pa. Di ba? Yun lang ang akin dito. So, sana, itong si Isguera, hindi mo na lang in-interview si dating Secretary Alunan kasi hindi ka naman nakikinig. May sarili kang agenda. Di ba? Yun o yun. Pag na-control ng China Freedom of Navigation, malaking pera yun sa China, kaya gusto ng China ang Pinas location. So, what's the point? Sabi nito ni Leila, I think kahit mali yung pogo, but since need ni Duterte during COVID, kaya tinuloy niya pa rin ang pogo. Dahil sa pera, need ng taong bayan. Actually, yan yung dahilan niya. Na ako, medyo disagree. Okay, bakit? Sa tingin ko, maaari naman nating kuhanin sa ibang bagay. Pero nung una kasi, parang okay. Okay. Para sa akin parang okay, dadahilan niya yun. Although I really disagree with Pogo, pero parang okay kasi nga, kailangan niya ng pera para mapondohan yung bakuna-bakuna. Okay? Yun yung dahilan niya. I understand it, but I think that is wrong. Kaya lang, siya ang presidente, baka magawa.